good morning. Welcome to Lighthouse Church. Welcome to Lighthouse Sundays and welcome home. Can you please tell the person next to you, welcome home? Yan. Sige po, magsimula tayo sa ating message today. Kapag pinag-uusapan natin ang salitang missionary, ano ang pumapasok sa isip natin? Tama ba? Siguro naisip nyo nakabarong o kaya nakakulay puti, nakakurbata, may mga kulay black dito or yung mga nag-house to house, right? Or pag sinabi kong missionary, nasa isip natin yung mga pupunta ng ibang bansa, nag-share about kay Jesus. O kaya naman, ang iniisip natin ay mga pastor lang yung mga yan, mga workers, church leaders. Tama ba? When we talk about missionary, mukhang yan ang mga pumapasok sa isip natin. Pero alam nyo ba na hindi ito ganito tignan ng early church? Bagamat gumagamit ang Diyos ng iba't ibang tao to lead, okay? Pero tinawag niya silang lahat regardless ano man ang status, ano man ang seasons, ano man ang kasarian, at ano man ang nasyonalidad nito. Okay? Basahin natin sa Acts chapter 8, 1 to 4. On that day, a great persecution broke out against the church in Jerusalem, and all except the apostles were scattered throughout Judea and Samaria. Verse 2, godly men buried Stephen and mourned deeply for him. Next, kayo po. Nag-aaway po ba kayo? Oo, napaunahan, ano? Naalala ko ng mga bata, yun yung malalaman mong magaling siya kasi siya yung naunang nagbabasa, di ba? Sabi nun, those who had been scattered preached the word wherever they went. Actually, dito po nanggaling yung term natin na CG scatter, tama ba? Hindi dito kaling yung scatter na nangyayari ngayon na, alam mo yon yung sa cellphone, iba yon. So dito yon, no? Ang story ganito, na-persecute daw ang church sa Jerusalem. At ang nangyari, pinalayas lahat yung mga Christians doon. At ang tanging naiwan ay mga apostles at the rest ay nagpunta sa iba't ibang mga places. Pero sabi niya, bagamat nagkaroon ng persecution, nung sila'y napalayas, napaalis sa Jerusalem, ang nangyari daw, kung saan sila napunta at sa mga pinuntahan nila, na-share nila ang good news about Jesus. Okay? Ano napansin natin? Hindi lang mga apostles ang lumabas upang ipangaral ang salita, ngunit ang mga ordinaryong believers na nakalat dahil sa persecution ang siyang nagdala ng gospel saan man sila makarinig. Okay? O makarating. Okay? Bagamat may leadership na binuo ang Diyos noong panahon na yon through the apostles, makikita natin na hindi nangangahulugang sila lang ang gagamitin ng Diyos, tama ba? Na mag-participate sa Great Commission. Hindi lang mga pastors ang missionaries, hindi lang church leaders ang missionaries, hindi lang mga nasa SOD ang mga missionaries, hindi lang mga pumupunta sa ibang bansa ang nagme-missionary. Pero nakita ko po that every believer is a missionary. So join me on my message this morning entitled, Every Believer a Missionary. Palapakan natin ang Panginoon. Let's pray. Lord, thank you for today. We just welcome your presence, God, to be in this place. We acknowledge you, naniniwala kami, Lord, na today babaguhin mo kami sa iyong salita. Dalangin ko po na hindi lang kami nandito to attend, members, or part of, Lord, kung ano man ang reason ba't kami nandito. But I pray, lalabas kami na may puso kaming missionary, Lord. Hindi pumunta sa ibang bansa, hindi lang mag-plant ng churches, pero Lord, maging source of channel of blessing sa nations o saan mo man kami nilagay. Pagpalain mo ang salitang ito, gawin niyo pong exciting ang message namin at excited kami, Lord, sa ibabagsak mo sa aming salita sa muadang ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Can you say with me, missions? Bakit nga ba every believer a missionary? Silipin natin ang pattern ng entire New Testament. So kung titignan natin ang naging pattern ng New Testament, nakakita tayo ng isang mama na tulad ni Philip. Sabi mga Philip. Ayan. Si Philip ay isang deacon. Mga boards of deacon. Yung iba daw, board of... Ngayon, hindi na daw deacon. Pag sinabing deacon po ng deacon, ibig sabihin yan ay mga leaders ng simbahan. Pero ngayon, hindi na daw deacon demons na, mga demons. Hindi, biro lang. So, ang deacon, hindi naman sila mga apostles. So, siguro, on paper, they are not the pastors. Hindi sila tinawag to plant or wala silang ganong accolades, but mga deacon sila, pero nakakatuwa kasi ginamit siya ni Lord sa Samaria
at nakakita ng matinding revival doon through him. No? Isang leader ng church. So sabi mo sa akin, Rev, kasi leader ng church yan eh. Nakakatuwa. Bakit? Si Priscilla Inakila. Familiar kayo sa name? Na-share ko yan dati, si Priscilla, no? Si Aling Priscilla. Ayan. Si Priscilla at Aquila, yung mag-asawa ito. Aquila Irad yan, Pansisirya Gospel. Ayan. Aquila Irad Mission. They were tent makers and marketplace people. Pag marketplace people sa panahon natin, parang ano yan, ang term yan ay batang palengke. Ayan. Imagine mo, mga batang palengke, ginamit ni Lord. Anong ginawa? They planted and hosted churches everywhere they went. No? Mga batang palengke, mga tao dito nagtatrabaho, pero ginamit sila ng Panginoon Diyos para magsimula ng gawain. Start a mission. Sino pa? Yan, si Atsi Lydia. Tama? Kilala nyo si Atsi Lydia? Yan, si Lydia. Okay? A businesswoman opened her home and a church was born in Philippi. Sa panahon natin ngayon, parang siguro kung businessman din ako, parang ang daling sabihin, Rep, kung alam mo lang, napaka-busy talaga ako sa business. Ang hirap-hirap, di ba mga businessman po dito? Ang hirap. Ang dami, bibili ka ng mga needs, ganyan-ganyan, solve, ganyan-ganyan. Tapos lalo pag nagbukas ka pa ng maraming mga businesses. So nakita natin na minsan ang number one na sinasabi ng mga businessman, pasensya na rin, busy kasi kaya hindi ako nakakapag-part ng mission. Pero ibahin mo si Lydia. Si Aling Lydia po. Si Lydia, pambira. Busy ito sa business. Pero binuksan niya ang bahay niya at dito nagsimula ang simbahan sa Philippi. Na Pilipinas ngayon. Joke lang. Okay. So Philippi. Grabe no? Businesswoman pero ginamit ni Lord to be part of the mission. At napakaraming mga unnamed believers that were scattered from Jerusalem. These were ordinary people brought the gospel to Antioch, Cyprus, and Cyrene. Tama ba? So nakakatuwa, makikita natin, base po sa pattern na ito, na lahat nagpa-participate sa mission. Right? Walang nakaupo lang. Tinan mo yung katabi mo, nakaupo ka lang. Pare-pares naman tayo nakaupo. Ako lang nakatayo, di ba? Ano ba? Walang attenders lang eh. Kasi siguro kung akala natin minsan ang pagiging Kristiyano ay pagpunta ng church, pag-attend ng mga services, well, maganda naman ang pag-attend ng church, sama po ba? Pero it is more than that. At hindi ito pagiging members lang, but during the early church, alam nyo ba that every believer was a missionary? Grabe, no? Walang attenders, walang members, lahat sila, ang isip nila, missionary ako. So, ano tinuturo nito sa atin? Na hindi mo kailangan maging pastor o high-ranking teacher, church leaders to be a missionary. Why? Because we saw a deacon, a tent maker, a businesswoman, and an ordinary people, all used by God. Okay lang ba kayo? Nakakatuwa, no? Na lahat sila ginamit ni Lord regardless anuman yung kanilang kalalagayan sa buhay. So balikan muna natin. Ang tanong, bakit nga ba tayo, ano ba ang Great Commission? Lord, bakit kailangan ang isang believer ay maging part no, ng commission or ng Great Commission o ng mission ng Diyos? Balikan lang natin, ano ba ang Great Commission? God's Great Commission originated in Genesis 12 verse 3. I-share ko na po ito. Kailan ko ba sinare ito? Tagal na. Ineko lang ito ni Jesus sa Matthew 28. Anong sabi dyan? I will bless those who bless you. Whoever curses you, I will curse. And all peoples on earth will be blessed through you. So nangako ang Panginoon, nagagamitin niya si Abraham at pagpapalain niya ang bansa through him. At ineko ito sa Matthew 28:17-19. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And the mission statement of the church is what? Is to be a blessing of the nations. Or to the nations. Meaning, listen to this, kaya pala may Great Commission kasi way ito ni Lord to rescue and to bless the nations. Are you here? Are you getting me? So ganito pala yan. Bakit ko kailangang i-share ang gospel sa campus? Kasi way ni Lord yon para i-rescue yung mga classmate mo at i-bless sila. Bakit ko kailangang i-share si Jesus sa mga classmate ko? Sa mga family ko, bakit ko kailangan dalhin sa workplace ko, sa business ko? Why? Because that is God's way to rescue us and to bless us. Are you here?
Yan ang reason. Hindi siya nag-originate sa church, but it originates in the heart of God. Hindi ito gawa-gawa ng tao, pero gawa ito ng Diyos. And guess what? Sa akin, ano yun? Because God is calling us all to be part of the missions. Wow! Ako lang yung masaya. Anong requirements? Reb, anong requirements? Kailangan ba nasa SOD? Kailangan ba ganito? Kailangan ba ganyan? Hindi kailangan nasa SOD para maging missionary. Hindi rin kailangan nasa pastoral staff ka o part ka o dapat kapamilya mo yung mga pastor. Hindi. Ang sabi dito, ang tanging requirements lang ay dapat believer ka ni Christ. Are you a believer of Christ? Kaya nga tinatawag tayong believers Pag sinabing unbeliever, hindi ibig sabihin nun, ang ibig sabihin lang nun, technically, ay hindi naniniwala sa ginawa ni Christ. That Christ died, Christ was buried, Christ was risen, and Christ is Lord. Yun yung ibig sabihin nun. Naniniwala ka dun. That's why you are believers of Christ. Tama ba? So yan, ang tanging requirement. Sino dito believer ni Jesus? O ayun na, pasok ka. Sabi mo nga sa tabi mo, pasok ka. So qualified tayo maging missionaries. Pero ang next question, paano ako magpa-participate sa mission? Yeah. Are you ready? Dalawang bagay lang ito at magtatapos na po ako. Yan ang gusto niyo yung as I conclude, ganyan, But very short, hindi pala very short. Mag-expect kayo, Pero number one, how can we participate in God's mission as a believer? Sabi mo, as a believer, I will be generous. Yeah. Pag pinag-uusapan ng generous sa church, tumatahimik lahat, tama ba? Nagsi-CR, kunwari walang naririnig. Kasi minsan, pag sinabi nating generosity, ang lagad na sa isip natin pera. Pero ngayon gusto kong lawakin ninyo yung pag-iisip about generosity. So, bilang believers, tinawag tayo ng Panginoon, maging generous. 2 Corinthians 6:9, 6:8, remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly. Whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion. Okay? Next. For God loves a cheerful giver. And God is blessed or able to bless you abundantly so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work. May context to. Ang ganda rin ng context ito. Nakakatuwa. Bakit? Sino mo, hindi ka lang basta maging blessing sa lahat ng kailangan mo at ka ng maraming properties. Hindi. The reason pala why God blesses us so that you will abound in every good work. Not in good shoes. You will abound in good shoes. In good properties. Hindi. Ang sabi ni Lord, mag-a-abound ka sa good work. Ano yung good work na yun? Alam mo, pinag-aaralan ko ang early church kasi tayo ay tawag sa atin modern church. Tinan mo yung katabi mo, modern yan. Tama ba? Singandimot. Modern church. Tayo modern church. Kasi iba na yung early, iba yung sa atin. So, ang early church na pinag-aaralan ko po, sabi ko, ano ba ang difference ng early church sa modern church? Ano nyo, ang pinaka naglalayo sa atin sa what sets the early church apart from modern churches today is generosity. Can you say with me? Generosity. Sa totoo lang, sa true lang, sabihin natin mas maganda ang mga modern churches ngayon. May aircon, tama? May mga chairs. Ano pa? May live tayo. Uy, wala namang live sila Jesus noon. Kapoy, di ba? Wala silang internet, wala silang lights. Are you here? Wala sila ng mga to. Wala pa yung mga ngayon ng panahon nila. Tama ba? At I think, mukhang mahirap silang pakinggan. Bakit? Imagine mo, nagsishare sila, ang dami-daming tao. Walang mic. Imagine yan. Sabi ko, pag-ilaman na Paano mag-preach ng gano'n? Ang hirap yun. So, pambira, kung titignan mo visually, early church, modern church, mukhang pangit ng early church. Right? Naalala yung sinare ko, ang church lang nila ay yung Solomon's Portico. Maingay yun, magulo. Open siya, open area. Ano pa? Makikita natin, mas mayaman at mas maraming properties on paper ang modern church sa early church.
Mga churches ngayon, may mga sarili silang school. Tama? May mga properties, may mga lupa. Eh yung early church, wala naman silang ganun. Naintindihan niyo ako? Pero alam mo, gusto ko malaman na yun, no? Kahit ganun tayo kalaman, at ganun tayo kalayo sa early church, hindi natin kayang talunin ang generosity nila. Hindi natin kakayanin. Grabe ang pagiging generous nila. Alam mo yung yaman nila, wala sa properties, nasa missions, nasa tao. Tingnan natin, gusto niyo ng proof? Sa Pinoy version, Acts, sabi diyan, nagkaisa sa isip at damdamin ng mga disciples. Hindi nila kinonsider na sa kanila ang kahit anong ari-arian nila. Instead, shinare nila ito sa iba. Puno ng kapangyarihan na kinuwento ng mga apostles na nabuhay muli ang Panginoong Hesus at sobrang pinagpala silang lahat ng Diyos. Take note ha. Walang naghihirap kahit isa sa kanila. Woo! Sa church, to be honest, may mahirap, may mayaman. Tama? May pumupunta dito naka-aircon, may iba naglalakad. Okay lang ba kayo? Sa kanila, wala daw mahirap. Yung mga bahay at lupa, binibenta nila ang mga yun. Binibigay nila ang pinagbentahan sa mga apostles at dinidistribute nila ang pera depende sa kailangan ng bawat isa. Pantay sila. Pati book siguro, pantay-pantay. Tama ba? Grabe ano? At isa daw sa kanila ay si Joseph na gumawa nito. May Joseph din tayo. Hindi ko lang alam kung gagawin niya to. Isa siyang Levite na pinanganak sa Cyprus. Levite din. Levite, mga musician yung mga yan. Tinawag siya ng mga apostles na Barnabas. Hindi naman Barnabas si Joseph. Ano? Ibig sabihin, sabi niya, pinapalakas niya ang loob ng iba. Grabe, ano? Ibig sabihin pala ng Barnabas. Gusto mo yung pangalan? Barnabas. Ganda, ano? Barnaby. Ganun na lang. Barnaby. Yan, medyo modern, ano? Ang ibig sabihin daw, ay nagpapalakas ng ibang tao. Anong ginawa niya? Nagbenta siya ng lupa at pinagkatiwala niya sa mga apostles ang pera. Ngayon, anong meron sa church? Kaya nga sa totoo lang, sabi ko, Lord, i-bless mo ang Lighthouse. Alam mo, recently, nung may mga members tayong namamatayan, may mga problema. Alam yan ni na Ate Mitch. Sabi ko, alam nila yan, basta may nangyari sa church, it's either birthday, it's either may namatayan o nasa ospital. Lagi kong chinachat si Ate Mitch, Ate, bigay tayo. Hindi naman malaki na ibibigay natin kasi hindi naman talaga malaki ang pera ng Lighthouse. Karamihan ng pera natin napupunta sa mga gastusin, renta, mga proper, ito mga ano natin na ginagamit natin. Nakakatuwa, di ba? Na pag may tinatakbo ng ospital, nakakapagbigay tayo. Pag may namamatay, nakakapagbigay tayo kahit papaano. Di ba? Pero imagine mo, ganyan na nangyari sa early church. Kaya ako sobrang thankful po ako. Sa totoo lang, ang daming generous sa Lighthouse. Palapakan nyo naman sarili nyo, parang hindi naman kayo naniniwala. Ano? Tayo, generous. Alam mo, isang araw, nagkaroon ng, hindi ko alam kung bagyo yun. Bagyo or nakalimutan ko na. Nag-chat si Bishop doon sa group ng mga pastors. Sabi niya nga, mga pastors, anong ginagawa natin? Kailangan tayo ng Visayas. Ginawa ko po noon, nagbigay ang Lighthouse. Wala man tayo doon, pero nakatulong tayo through puso. Sarap tong ganun, di ba? Problema kasi minsan ngayon, bili ng properties, bili ng lupa. Si Jesus, niya inisip yun. Hindi inisip ng mga disciples yun. Ang inisip nila, paano tayo makakatulong sa iba? Yan ang goal nila. Because, ano ulit ang mission? To rescue and to bless the nations, right? Anong ginalawa ng mga disciples? Blessing sila sa isa't isa. Nakita niya, wala nang sapatos yung isa. Ako po, sa totoo lang, halos, ang dami ko na nabigyan ng sapatos sa church. Yung iba, binentahan ko na kasi kailangan ko ng pera. Pero mura lang. Oo. Nakita ko si Jordan eh. Diba? Bakit? Kasi sobra na ako eh. E di magbibigay ako. Tama ba? Eh sana ganun sa atin sana. Ganun nangyari sa kanila eh. Ang mantra kasi nila, bilang believer, I will be generous. At sana yan ang prayer natin. Amen? Ngayon, dahil ganito ang pinakita ng mga disciples at ng early church, ano ang ginawa ng mga sumunod na Christians sa kanila? Gusto niyo silipin natin? Naayos mo na ba, Gerson? Hindi. Okay na. Sige. Next. Yung Moravians.
Take for example the Moravians. The Moravians sold themselves into slavery to rich enslaved people. They gave their freedom for the gospel. Sa panahon natin ngayon, hindi ko to mai-example sa panahon natin ngayon kasi, for example, sa mga Pilipinas, sa mga Pilipino, marami ang nag-OFW, tama po ba? At most of our OFW, mga katulong sa ibang bansa. Yung katulong ngayon, iba sa katulong noon. Kasi ang katulong noon, slave yun. Ibig sabihin, pag ikaw naging katulong, hindi mo na pagmamayari sarili mo. Pagmamayari ka na ng boss mo. Pero sila, willing sila, ibenta yung freedom nila, mapunta lang sa isang lugar, maging katulong at makapag-share kay Jesus Christ. Grabe, ano? That's the Moravians. Next, another one, si William Carey. Yang kilala nyo lang, Steph Curry, tama ba? Pero si William Carey, he's a cobbler who funded his own passage to India, live in poverty his entire missionary life. Mayaman po ito, galing po itong England. Very promising ang future niya. Pero tinawag siya ni Lord maging missionary sa India. At sa India po, siya ang pinakaunang nagsimula ng school. At translate niya into their language yung mga pag-aaral. At isa po siya sa nagbigay ng matinding revival sa bansang India. Kaya po magugulat ka, halos lahat ng mga sikat na mga company, may mga Indianong magagaling. Hello everyone, gumaganon-ganon sila, tama ba? Alam niyo ba, ito, konting ano lang. May konti ako nalaman about sa mga Indians. Di ba, style nila, ganon-ganon sila sa ulo. Alam niyo ba, yung ganon pala nila, parang sa atin yung ganyan. Di ba, pagkausap ko, uy, kamusta? Okay ka lang? Sa kanila, hindi ganyan. Kamusta? Parang kakaiba lang, ano, parang awkward naman. Okay lang ako, di ba? Ikaw. Ne, pero ganun talaga sila, no? Pero sa atin kasi ganyan tayo. Puro tayo tango. Uy, saan ka? Ganun lang daw, puro tayo ganun. Sa kanila, ganun. Parang kakaiba lang, ano, ano kaya nangyari dito nila, ano? Masal-masulan na siguro yung dito nila. But kidding aside, nakakatuwa. Kasi malaking part nung ginawa ng Panginoon na pagbabago sa India ay dahil sa mamang ito na naging generous at binigay ang buhay niya. Naging mahirap entire missionary life niya para lang madala ang gawain sa Panginoon Diyos. Next, the Cambridge Seven. These are group of 7 students from the University of Cambridge. Isa itong sikat na school at mayayaman po itong mga to at magagaling sila. Yung mga careers po nila were so promising, pero give up nila lahat ng career nila para lang maging missionary sa China. Sabi, no? Yung ilan sa kanila, na pinag-aaralan ko nga, madami yan, no? Pero ilan sa kanila ay pwede siyang maging susunod na magaling siya sa politics, magaling sa business, pero iniwan nila lahat ng career nila. Anong ginawa nila? They were wealthy, educated, and full of earthly opportunity, but they gave up everything for China. Maybe wala tayong masyadong balita sa China ngayon, yung West Philippines silang, tama ba? Kaaway natin sila eh. Yun yung binabalita. Pero alam nyo ba, nagrabe ang ginagawa ng Panginoon sa China. Sa kanila marirecord ang pinakamaraming home church setup kung saan gumagawa ang Panginoon ng pagkilos through homes sa China. Are you here? At malaking part nito ay itong 7 taong ito na naging generous. Hindi inisipan sarili, pero inisip na maging pagpapala sa iba. Ngayon, pag sinabi natin generous, ang nasa isip natin lagi patungkol sa pera, tama ba? Pero alam niyo ba that generosity in mission is not just financial, but it is, number 1, is giving your time. Reb, wala akong pera, pero may time ka. Karamihan dito, mga youth tama ba? Kasi yung mga young adult, wala nang time yan. Wala nang time maligo. Tama, may time naman. No? Mga nanay, sobrang busy na rin. Di ba? Pero mostly, di ba? Oh, wala kang pero, di ibigay mo yung oras mo. Showing up consistently for the people you are called to. This week po, sa totoo lang, to be honest, nakaramdam ako ng pagod. Sabi ko, bakit to? Parang pagod na pagod ako. Tapos yung shinare sa CG, ano pala yun? Yung pagbabalik ng passion, sabi ko, parang sumakto yung message. So, sobrang pagod ako. Marami akong mga kinancel. Tapos, kakancel ko rin sana lahat ng connect group ko. Biglang sabi ni Lord sa akin, hindi, tuloy ka lang. Alam mo, minsan yun yung pinakamagandang service mo kay Lord. Yung
And then it's not always showing up na okay ka lagi, but it's about faithfully doing it. And it's about giving your time eh. Sabi ko, Lord, sige, kahit di ko feel, I'll give my time for these people. Good enough, nakakatuwa. Kasi after nung CG namin, nakapag-plan pa kami sa youth. Ganda ng mga naging plano namin. Tapos nakapag-CG ako, nakakatuwa. So it's about giving your time. Ano pa? Giving your comfort. Bakit? Kasi ang mission kasi is going to places and people outside your natural world eh. Sanay kang mabango yung katabi mo. Tapos pupunta ka sa mga lugar na mababaho. Tama ba? Ang hirap yun. Okay lang ba kayo? Nung nag-mission nga kami, nalala niyo yung mga SOD, yung mga mission, diba? Pambira, wala rin aginanamas, may mga hindi pa naligo, may mga iba, di ba, parang andudumi, ganyan. Pero, yun eh, yung tatanggalin mo yung comfort. Tapos ano nangyari? Pawis-pawis kayo, tama ba? Pawis-pawis tayo. Tapos ang pagkain pa namin nun, sopas pa. Patang lang, sopas na, di ba? Nag-i-enjoy yung isa eh. Humingi pa ng sabaw, pambira na. Parang balatong na yung sabaw niya, yung pawis niya. Pero talagang after nun uuwi, may daladalang mga pagkain. Di ba? Nakakatuwa. It's about giving your comfort, di ba? Kung ako lang, personally, okay na tayo dito eh. Malamig dito, maganda, tama ba? May sound system. Pero sino yung willing ulit mawalan ng comfort para lang mabigyan ng comfort yung iba? Ano pa? It's giving your reputation. Being willing to be associated with poor, the broken, and the outsider. Diba? Si Jesus nga, pambira. Sirang-sira si Jesus ng panahon niya. Bakit? Imagine mo, pagkakain siya, kasama niya mga sinner, mga tax collector, mga maleta boys, kasama niya. Totoo! Pinanggit sa Bible. Tapos ano sabi kay Jesus? Bakit ganyan ka? Puro kami fasting. Ikaw, puro kakain, puro kainom. By the way, pag nakabasa kayo ng umiinom si Jesus Christ sa Bible, hindi ibig sabihin nun ay manginginom siya, okay? Kasi ang alak nung panahon po nila ay equivalent ng tubig sa panahon natin ngayon. Kasi ang tubig dati ay madumi. Okay? At ginagamit nilang alak bilang pampalit sa tubig. Okay lang ba kayo? Salabay converse. Diba? Abartok era. Hindi po. No? At saka yung alak nila noon, walang mga halong yun. Walang hamong mga chemical yun. Talagang very pure lang naman talaga. Okay lang ba kayo? Baka ilinawin ko lang. Baka magamit yung, di ba, confirmation kay Lord yun. Di ba? Sabi ni Rev, Ano pa? Ano pang ginawa nila? Grabe, kasama niya sila eh. Pero nakakatuwa kasi willing siyang masira yung reputasyon niya. Natawag siyang makasalanan. Actually, tinawag nga siyang leader ng mga demonyo. Si Jesus daw, nagpalaya siya ng demonyo kasi yung ginamit daw niyang kapangyarihan ay galing din sa demonyo. Sabi ni Jesus, paano palalayasin yung demonyo yung sarili niya? Kalokohan naman yun. Para mong pinatay yung sarili mo. So ganun, tinawag siyang ganun eh. No? Pero nakakatawa, bakit? Sino yung na-reach out niya? Bakit na-reach out ang mundo ngayon? Dahil may taong katulad ni Jesus na pinuntahan sila. Willing masira ang reputasyon. Amen? Para lang madala ang mensahe ng Panginoon. And of course, it's about giving your money. Wala tayong magagawa eh. Kahit saan natin siliping banda, hindi mangyayari ang mission without money. Paano tayo magpapakain? Paano tayo bibili ng mga gamit? Tama ba? May nakita ba kayong, thank you, after, may may pagkain na? Hindi naman ganun eh. Tingnan mo si Jesus Christ, basta lang ba siya naggumawa ng pagkain? Hindi eh. Naghanap pa rin siya ng available eh. So anong lesson nun? Hindi naman kailangan marami mong ibigay mong pera. Pero yung meron ka, para alakin ng Panginoon yun. Katuwa, no? Willing silang magbigay, supporting mission, founding outreaches, and giving to those in it. By the way, gusto ko magpasalamat sa lahat po ng tumulong ng ating mission, tawag sa kanan? Mission deployment. Palakpakan niyo naman ng bawat isa. Nakapagbigay tayo ng food. Ang sarap kasi pag uwi, may dalang Shanghai, tama ba? Dito may Shanghai ka pa. Ay, parang Ate Mitch yung sinasabihan ko. Ang sarap tong ganun, maging blessing tayo. At pinakahuli, it's about giving your life. Alam niyo ba na ito ang pinakil at ultimate act of generosity? Yung pagbibigay ng buhay mo sa Diyos. Sabi nga ni Paul, I have been crucified with Christ. So Philippians 4:15-17, moreover, as you Philippians know, in the early days of your acquaintance with me, when I set out from Macedonia, sabi niya, walang ibang church ang nag-bless alam niyo ba, walang tumulong sa akin.
Sabi ni Paul. Pero alam nyo ba, kayo lang ang nagpadala sa akin sa LBC. Walang sinabi dyan pero parang ganun yung point. Grabe kayo, sabi niya, you sent me aid more than once. Hindi lang kayo nagpadala isang beses. Nagtanong pa kayo, uy, anong GCash mo? Yun, nagbigay pa sila ulit. Grabe, ano? Not that I desire your gifts. Hindi naman sa gusto ko na pinapadalhan nyo ako. Pero alam nyo ba, ang desire ko, na lahat ng ginagawa ko dito, kasama kayo. Bagamat wala kayo dito, sabi ni Paul. Pero yung mga ginagawa ko, accredited yun sa. Ibig sabihin, when you give to the mission, you share in the fruit. Every person reached through a mission you supported is credited to your account in the economy of God. Sa mga tumulong po sa simbahan, especially sa mga nagbibigay generously, financially, gusto ko malaman nyo, lahat ng nakikita nyong post sa Facebook page natin, kasama ka lagi doon. Ano yung isipin, wala naman ako doon. Yung tulong mo, malaking bagay yun. Amen? So say it with me, as a believer, I will be generous in missions. Linawin mo, baka narinig yung katabi mo. Di ba? Parang, generous, sabi niya. Uy, tapang ba? So, be generous tayo. Number 2, dito ako matatapos. As a believer, I have a role. Sabi mo nga, I have a role. So, as a Christians, hindi lang role model ang trabaho natin. Mahalaga maging role model tayo. Maging Christ-like, right? Pero may kanya-kanya talaga tayong role to play. And in mission, may isa sa 3 role ang pagpapapilan natin. Sa family, yan ang amazing sa family eh. Paano magiging maayos ang family? Pag ginawa nila ng kanya-kanya ang role nila. For example, di maging nanay ka. May mga iba kasi na anak, nagpapakananay, nagpapakatatay, hindi ka naman tatay, hindi ka naman nanay. Di maging anak ka. May role tayo iba-iba eh. Sa government, di ba? Si mayor may role, si vice mayor may role. Magkakaproblema pag si vice mayor gusto niyang gawin yung ginagawa ni mayor. Ganon din si, tama ba? So may role tayo, pero hindi ibig sabihin mas mababa yung role mo. Bakit? Wala namang ano yun eh. Pag ginawa mo maayos yung role natin, makikredit yun as a whole. Right? So ano sa amin ng Romans? How then can they call on the one? Paano sila tatawag sa hindi naman nila pinaniniwalaan? Paano sila maniniwala kung di naman nila narinig? At paano nila maririnig kung wala namang nag-share sa kanila? At paano nila ipipreach kung di naman sila pinadala? As it is written, how beautiful are the feet of those who bring the good news. Alam mo, pinakamagandang kuko kay Lord at paa? Hindi yung mga naka-Onitsuka Tiger ba yun? Hindi yung mga bagong paayos dyan sa pero yung mga paang naglalakad at pinupuntahan daw at nagsishare ng gospel. Tingnan mo nga yung paanong katabi mo. Again, the good, kanto. Iba naman, yan pala sa Panginoon Diyos. So, anong role natin sa mission? 3 lang ang prayer ko. Sana, alis ka dito sa lugar na to, makita mo kahit isa dito ang role mo sa mission. Okay? 3 lang ito at pagtatapos na ako. Number 1, the ones who pray. Atan sulabay ko rin. Madasal-dasalak, di ba? Maganda yan. The ones who pray. Pwede mo maging role to. Anong ginagawa mo? Intercessor ka. The prayer cover behind every missionary. Without prayer, the missionary goes in their own strength. With prayer, they go with the power of heaven behind them. Prayer is not passive. It is the engine of mission. And you may never set foot in the mission field, but your prayers go everywhere. Ito suggestion ko ito sa mga medyo nasa edad na. Kasi, huwag nyo na kaming samahan masyado. Kayo naman, pambira. Excited ka pa, di ba? Lakad-lakad ka, tapos biglang, tigawat sa'yo eh, di ba? Suggestion ko to sa mga medyo nag-iedad na. Ganda sa prayer ministry po kayo. At hindi to kababaan. Bakit? Kasi malaki ang role ninyo. Without prayer, hindi magiging successful ang mission. 1 Timothy 2 verse 1, I urge then first of all that petitions, prayers, intercessions, thanksgiving be made for all people. Number 2, second mission is the ones who go. Kanina, yung nananalangin. Pangalawa, yung pumupunta. So these are the missionaries. The one who sent into the field, but here it is. The one who goes must also pray. Alam nga naman, hindi ka na magpipray. Hindi, ang trabaho ko lang rin, ang role ko lang ay pumunta. Hindi, kailangan mo rin mag-pray. Actually, dalawa ang dalawa ang weight mo. Yung weight mo para manalangin at mag-share. So, sila yung mga pinapadala. Pwede silang ipadala sa isang lugar, sa isang bansa, at hindi ko alam. No? Sabi nga na Isaiah 6:8, then I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send?
who will I go for us? And I said, here am I, Lord, send me. Okay? And last but not the least is the ones who send. So kanina, the ones who pray, the ones who go, ito naman, the ones who send. Ito ay para po sa mga mayayaman. Ayan yung atang yumaman, ano? Bakit? Kasi ang trabaho nila, sila yung mga nagpapadala. Si Lord daw ang hari ng padala, tama ba? Si Jesus daw ang original na hari ng padala. Pinadala niyang anak niya eh. So magpapadala rin tayo. So tawag natin sa kanila ay mga supporters, the ones who fund, resource, and release the missionary. This is not a lesser role. Every soul reached through a mission you supported is credited to your account. You share in every yes, every baptism, every church planted because you made it possible. If you cannot go, send someone and give generously. The world will not be one without it. Kaya ang prayer ko, payamanin ni Lord ang Lighthouse, especially ang mga members. Hindi para makapag-acquire lang tayo ng properties, pero para makapag-reach out pa tayo, makapag-bless pa tayo ng marami. Alam niyo po, natutuwa ako kasi nung brigada eskwela, di ba? Namigay tayo. Ang lit lang naman nung binigay natin. Yung total po nung binigay natin, nasa around 5,000 plus. Tama ba ako, Ate Mitch? Basta nasa ganun ata, 5,000. Imagine mo, 5,000 plus. Ang lit-lit lang yan, tama ba? Pero nakapagbigay tayo sa 4 na school. Tapos itong matindi, nung binigay po namin, ang saya-saya ng mga teachers. Kasi nga, meron na silang timba sa nila, sa kwarto nila, ay sa rooms nila. May mga sila, walis ting-ting. Alam mo, prayer ko po next year, ang prayer ko, lahat ng school sa Manawag, mabigyan natin. Ang sarap maging blessing. Ang sarap maging pagpapala. Diba? Yan ang goal. Kaya kapag papalain ni Lord. Kasi, you will be a blessing eh. Actually, yan ang reason bakit sobra-sobra ka, bakit pinaparami ni Lord. Kasi alam niya na i-bless ka niya to be a blessing to others. Amen? Philippians 4:17, not that I desire gifts, but I desire that more be credited to your account. Pansinin niyo, iba't iba ang role, pero lahat importante. Hindi lahat nasa field, pero lahat nasa missions. This should be the heart of every believing Christians. The ones who pray, the ones who go, the ones who send. Tapos na po ako, palakpakan natin ang Panginoon. So how can we participate in God's mission? So ngayon, ang prayer natin, as a believer, Lord, I will be generous. Hindi lang ito generous in terms of money, generous in time. Tama ba? Ano pa yun? Generous in comfort, in reputation, in money, and in life. And last but not the least, as a believer, I have a role. So what role it is? Ano bang role ko ngayon? Ikaw ba yung nagpipray? Ikaw ba yung pupunta? O ikaw ba yung isi-send ni Lord? Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Now, siguro, question nyo, why am I sharing this? Sa totoo lang, for 4 years, nag-exist ang Lighthouse. Tutuwa ako kasi sa 4 years natin, talagang blessed tayo ni Lord. So, coming from a church na, Rep, saan tayo, saan tayo magsa-service next week? Hindi namin alam eh. Doon tayo nagsimula. Ang Lighthouse po doon nagsimula. This week, dito kami. Next week, ibang lugar naman. Pero di naman namin naabutan yung sa may ilalim ng tulay. Wala pa naman kami sa ganun na part. Pero doon tayo nag-start. Hanggang nag-church tayo dito sa Mercury Drugs. Napakalit yan. Full pack lagi. Pero 20 plus lang. No? 3 services tayo every Sunday. No? At kahit gano'n, naging faithful pa rin naman tayo. And we saw how God faithful is. At eto na tayo ngayon. Dito tayo sa Lighthouse Center. May tayong 3 service. Marami tayong mga connect groups. May mga CLs tayo. And God is really good. Amen? And recently, ang pinaka-word ni Lord sa atin this year is to enlarge. Tama ba? Ang goal ni Lord, sabi niya, aapakan niyo yung mga lugar na hindi niyo pa naaapakan. In short, God will enlarge us. At recently po, sa totoo lang, nakaka-amaze kasi nilalagay ni Lord sa atin yung heart to plant churches. Amen? At hindi ko alam kung alam niyo na, but announce ko lang po, starting po this month until next month, magpa-plant po tayo ng 2 church. Are you happy? So, hindi na lang maririnig ang gospel dito po sa church. Itong Lighthouse po, tawag na natin dito ay Lighthouse Central. Yan. Magiging center na lang ito. Center pa rin naman siya, pero ito yung pinaka-sentro na ng Lighthouse.
Magbubukas po tayo sa Pugaro po at magbubukas din tayo sa San Jacinto. And ang dami nating kailangan. Amen? Ang daming, syempre, hindi naman to basta-basta lang. We needed chairs, we needed sound system. Kailangan natin ng Raptor, tama ba? Ano? Okay lang ba kayo? Ano, kailangan natin ng mga ibang mga gamit, syempre, to really reach out more people to Jesus. At actually next year po meron kaming may binubuo kami, pinagpi-pray kami. Pero next year po we're planning to plant international. Now, sige, palakpakan natin si Lord. Gusto ko lang, gusto ko lang i-clear out na this is not about, uy, ang laki na ng lighthouse, uy, lumala. No, it's not about that. No, it's about being a blessing to many. Ang goal kasi natin, Lord, wag lang dito sa lighthouse. Lord, dalhin mo pa kami sa iba't ibang mga lugar kasi gusto pa naming maging pagpapala sa marami. Amen? So church, ang mission ni God ay hindi lang para sa mga pastor, missionaries o leaders. Ang mission ni God ay para sa bawat mananampalataya. Alam niyo po ba ilang weeks na kaming nagmi-meeting mga pastoral team? Alam nila yan. Pinaplano namin yung church planting at na-realize namin mahirap pag tayo lang. Hindi natin kakayanin. At naalala namin kayo. At nakita ko nga that every member or every believer is a missionary. Hindi tayo tinawag para maging spectators lang. Tinawag tayo ng Diyos para maging participants ng kanyang gawain. Sana wag lang tayong like, comment, share, pero tayo mismo maging part ng missions. Maring hindi lahat ay tatawagin pumunta sa ibang bansa, pero lahat tayo tinatawag maging missionary kung nasaan man tayo ngayon. Whether you are a student, may mga student ba tayo dito? Okay, meron ba tayo ditong businessman? Di ba? Mother, nanay ka, o kaya naman worker, professional, or simple member of the church. Gusto ko malaman mo that God can use you. Sabi mo nga sa tabi mo, kaya kang gamitin ni Lord. Iba tinawag to pray, some are called to go, some are called to send, but everyone has a part. So remember this, because the church does not exist merely to gather people, but it exists to send people. Kung akala po ninyo ang church ay patungkol lang sa services, no. Kaya tayo nasa church, kaya kayo nakakarinig, kaya kayo pinapalakas ni Lord, kasi ang goal, dalhin kayo sa iba't ibang lugar. Our goal is not to simply build bigger churches, but to see more disciples made, more communities reached, and more churches planted for the glory of God. Maybe you feel ordinary, so were the believers in Acts. But ordinary people with the Holy Spirit accomplish extraordinary things. Dito po ako magtatapos. So today, let us stop being spectators, start being participants in God's mission. Pray faithfully, give generously, and go willingly. Tatayo tayong lahat, palakpakan natin ang Panginoon.